I-share ko sa inyo mga kababayan. Itong naging paliwanag, legal explainer by Fiscal AJ. Talaga niya, Mr. Maravillas, pinahamak ni Marcolita sarili niya. So paragraph 2, yung pagtanggap ng mga regalo, kickbacks from any person or entity by reason of office, pasok sa plunder, suwak sa plunder. Mga kababayan, kaya pala kinasuhan siya ng 75 million mga kababayan. Kaya laking sakit ng ulo ngayon ni Marcolita dahil sa kanyang sariling kagagawan. Tinamak niya yung kanyang sarili kasi umamin siya. Field Investigation Bureau filed a plunder and indirect bribery complaints against Senator Marcolita arising from his alleged receipt of 7 Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Bayan si Dante Maravillas. Si Marcolita, rimati pala talaga itong si Marcolita sa kasong plunder. Base ito mga kababayan sa naging paliwanag ni Fiscal AJ. Ito, i-share ko sa inyo mga kababayan. Itong naging paliwanag, legal explainer by Fiscal AJ. Talaga niya, Mr. Maravillas, pinahamak ni Marcolita sarili niya. Dumaldal kasi, hindi man siya tinatanong ng tungkol sa donation. Pinahamak mga kababayan ni Marcolita yung kanyang sarili. Yan tuloy, may plunder case. Tumanggap ng 75 million na donation. Pasok sa plunder pala talaga mga kababayan. Ayan sabi dito sa explainer po ni Fiscal AJ, ano niya yung plunder? Ang plunder yung pag-amas ng pera, 50 million plus na ill-gotten wealth. Ibig sabihin ng ill-gotten wealth, yung pagkamal ng pera sa maling paraan. Yun yung ill-gotten. Ano pa yung definition ng plunder? Other than amassing 50 million plus ill-gotten wealth, series or combination of overt acts. Pasok pag ikaw isang public officer plus isang kasabwat na mula sa pribado. O ngayon, ang tanong, does plunder only involve government funds? Ang sagot, no. Basean niya sa section 1D. So paragraph 2, yung pagtanggap ng mga regalo, kickbacks from any person or entity by reason of office, pasok sa plunder, suwak sa plunder. Mga kababayan, kaya pala kinasuhan siya ng kasong na plunder. Pasok na pasok mga kababayan yung ginawang pagtanggap ni Marcolita ng 75 million pesos na donation. Yan malinaw yung paliwanag po ni Fiscal AJ. The law also punishes private individuals who conspire with a public officer in committing the offense. Simply po, plunder is not just a single corrupt act. It involves the accumulation of massive amount of ill-gotten wealth through multiple transactions or schemes. 3 beses pong tumanggap si Marcolita, kaya naging 75 million yon. Yung 30 million mula kay Mike Defensor, kaya damay si Mike. Tapos yung dalawa pang donor niya, damay-damay mga kababayan sa kasong plunder. So paano niya nakocommit yung kasong plunder? Paliwanag ni AJ, Fiscal AJ. Una niya, the law requires several elements. Number 1, the accused is a public officer. Public officer po si Marcolita or a private individual conspiring with a public officer. Pangalawa, the accused requires or accumulates ill-gotten wealth. Pangatlo, the ill-gotten wealth is obtained through a combination or series of overt or criminal acts. Pang-apat, the total value of the ill-gotten wealth reaches at least 50 million pesos. Sumobra pa. 75 million mga kababayan. Kaya laking sakit ng ulo ngayon ni Marcolita dahil sa kanyang sariling kagagawan.
Pinahamak niya yung kanyang sarili kasi umamin siya. Umamin sa radyo o sa telebisyon, sa programa nila, Net25. So sabi dito sa paliwanag ni Fiscal AJ, to constitute anya plunder, the law requires either a series or a combination of overt acts. A series means two or more similar overt or criminal acts that result in the accumulation of ill-gotten wealth. Hindi sapat ang isang isolated act. Kailangan may dalawa or higit pang magkakaparehong acts na nagresulta sa pag-ipon ng ill-gotten wealth. Yun mismo yun nangyari kay Marcoleta, ginawa ni Marcoleta. Example niya, Congressman A allegedly received separate donations of 30 million pesos. Ginawang example mismo yung tinanggap ni Marcoleta. From X, 25 million naman from Y, and 20 million from Z by reason of his office. Assuming the other elements of the crime are present, these multiple acts of receiving donations may be viewed as a series because they involve the same type of act repeated several times. Sakto mga kababayan sa ginawa aksyon ni Marcoleta, series of acts, yung pagtanggap niya ng regalo na siya mga kababayan ay isang congressman pa. So sabi sa paliwanag ni Fiscal AJ, a combination refers to two or more different overt or criminal acts or schemes that collectively produce the same result. In other words, niya, maaaring magkaiba ang mga paraan o scheme, pero kapag pinagsama-sama ang mga ito at umabot sa threshold amount na itinakda ng batas, pasok sa konsepto ng plunder. Pasok na pasok po si Marcoleta. Pasok na pasok sa plunder. Example niya, Mayor X allegedly received 30 million in kickbacks from government contractors, misappropriated 25 million in public funds, and obtained 20 million in illegal benefits from a government transaction. Assuming the other elements of the crime are present, these different acts may constitute a combination because they involve different methods of acquiring ill-gotten wealth. So ngayon, yung tanong, does plunder only involve government funds? Ang sagot, no, hindi kailangan. Kaya hindi po pwede po yung palusot ni Marcoleta na hindi daw niya ito, hindi man galing sa pondo ng gobyerno, kundi regalo ng kanyang kaibigan. Si Mike Defensor at may dalawa pang kaibigan niya na nagbigay sa kanya nung siya ay congressman pa. Ang problema, hindi nakadeclare sa kanyang sose at saka sa kanyang SALE. So hindi kailangan na pondo mula sa gobyerno. Ito ang isa sa pinakamalaking misconceptions tungkol sa plundered law, sabi po ni Fiscal AJ. Many people assume that plunder can only happen when a public official steals government money or raids the public treasury. While that is certainly one of committing plunder, hindi doon nagtatapos ang batas. Section 1, D2 of the Anti-Plunder Act expressly provides that ill-gotten wealth may be acquired by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks. Inamin ni Marcoleta, regalo daw sa kanya. Bakit? Krimen niyang tumanggap ng regalo. Plunder. Yun ang sabi sa bata. Plunder. So, krimen. Tumanggap ka ng regalo. Yung mga ordinary employee, bawal yung tumanggap ng regalo kahit Pasko. Galing sa, lalo na kung ang nagre-regalo may interes sa posisyon na kailangan mag-approve sa kung ano-anong mga bagay-bagay. Ayun, that is corruption. Mga kababayan, dito, kasi malaki yung regalo, plunder, pasok, 75 million. Yan malinaw po. By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project by reason of the office or position of the public officer concerned. Sabi po ni Fiscal AJ, notice what law says anya. The provision does not talk only about government fund. It specifically mentions commissions, gifts, at iba pang mga pecuniary benefits na tinanggap mula sa sinumang tao.
or entity. In other words, the source of the money can be private individuals or private entities. Pasok na pasok si Mike Defensor, ex-congressman and ex-DNR secretary, na may negosyo mga kababayan sa mining at iba pang mga business interest si Mike Defensor. Nasabi ni Mike Defensor, ni walaan niya akong hiningi pabor, kundi yung hupya. Nagbigay sa 30 million pesos na regalo kay Marcoleta in exchange of hupya. Naniwala kayo na hupya lang? Tell that to the Marines, mga kababayan. Kamahal po ng kapalit ng hupya. 30 million, mga kababayan, yung halaga ng hupya. So sabi dito, ang legal issue ay hindi lang kung saan nanggaling ang pera. The more important question is whether the money, gift, or benefit was received by reason of the office or position of the public officer. If that element is present, the law may treat such benefits as ill-gotten wealth. Ngayon ang tanong ganito, why is this relevant to the complaint against Senator Marcoleta? According to reports, the Ombudsman Field Investigation Bureau filed a plunder and indirect bribery complaints against Senator Marcoleta arising from his alleged receipt of 75 million pesos during his tenure as congressman. The complainants are not alleging that the money came from government funds. Rather, the allegation is that the money constitute ill-gotten wealth under Section 1D2 of the Anti-Plunder Act because it allegedly consisted of gifts or pecuniary benefits received by reason of his public office. Reports indicate that the funds allegedly came from multiple individuals including Mike Defensor, Joseph Espirito, ito pa pala ang ibang kaibigan niya, and Aristotel Baloyot. Marcoleta himself reportedly acknowledged in public discussions that he received donations from friends. Ayon sa mga complainants, hindi ito simpleng isang beses na pagtanggap ng pera. Ang kanilang argumento ay mayroong multiple donations mula sa iba't ibang tao. Kapag pinagsama-sama ay umano'y bumubuo ng isang series of acts at umabot sa 50 million threshold na kailangan para sa plunder. Sumobra pa 75 million. This appears to be one of the key legal theories being invoked in the complaint filed against Senator Marcoleta. Tapos ngayon si Marcoleta, plunder yung kaso niya, mga kababayan. At yung plunder, non-bailable offense. So makukulong siya, mga kababayan. At sigurado, ang rason niya, kasi kaalyado siya ni Sara. Political persecution na niya ito kasi kaalyado siya ng Duterte, pamilya Duterte. Ano tingin ninyo, mga kababayan? Bibinta ba, mga kababayan, yung depensa ni Marcoleta? Malaboan niya, Mr. Maravillas, yung depensa. Klaradoan niya yung batas sa plunder. Spending and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas, on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.